Ipikit ang iyong mga mata ng isang sandali at isingin na ikaw ay nakaupo sa sabungan ng isang eroplano. Ika-6 na ngang hapon, ang araw ay sumasala sa mga ulap at ang landas ay lumilitaw sa wakas sa harap ng iyong mga mata pagkatapos ng mga oras ng paglipad. Ang altimetro ay nagmamarka ng 1,000 talampakan, pagkatapos ay 500, pagkatapos ay 100. Bigla, isang tuyong tama. Ang mga gulong ay humahawak sa aspalto. Ngunit ang susunod na darating ay ang tunay na humahamon sa lohika. Sa loob ng ilang segundo, isang bulto ng 200 tonelada na gumagalaw sa 250 kilometro bawat oras. Ang bilis ng isang Formula 1 sa gitna ng tuwid na daan ay dapat huminto ng lubos. Ang karahasan ng pagbagal ay nagtutulak sa iyo laban sa sinturon. Ang mga makina ay umuungol ng may ibang tono, isang mababa at malalim na tunog. At ang eroplano ay nanghinginig na tila, nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang puwersa. Ang tanong ay hindi maiiwasan. Paano posibleng itigil ang isang bagay na napakalaki, napakabigat, at napakabilis sa loob lamang ng ilang segundo at may milimetrong katumpakan? Ang sagot ay wala sa isang sistema lamang, kundi sa isang perpektong koreografiya kung saan ang 3 higante ay nagtatrabaho ng sabay-sabay upang paamuhin ang pinakamabangis na enerhiya. Tara na. Ang problema, 200 tonelada sa paggalaw. Upang maunawaan ang hamon, dapat tayong magsimula sa simula, ang enerhiya. Kapag ang isang eroplano tulad ng isang Boeing 737 na may bigat na malapit sa 65 tonelad kapag walang laman at hanggang 80 kasama ang mga pasahero, gasolina at bagahe, ay lumilipad sa 250 kilometro bawat oras. Nag-iipon ito ng isang halaga ng kinetikong enerhiya na sadyang napakalaki. Ngunit kung pag-uusapan natin ang isang higante tulad ng Airbus A380 kasama ang higit sa 500 tonelad nito sa maximum na bigat ng pag-alis, ang figura ay nagiging halos hindi maunawaan. Upang ilagay ito sa perspektiba, ang enerhiya na dapat mawala sa paglapag ng isang komersyal na eroplano ay katumbas ng sa isang kotseng pampamilya na ibinangga sa isang pader sa higit sa 1,000 kilometro bawat oras. O sa ilang daang kotse na sabay-sabay na nagbabanggaan. Ang enerhiyang yon ay hindi nawawala sa pamamagitan ng mahika. Dapat itong magbagong anyo sa ibang bagay. Karaniwan ay sa init. At gawin ito sa paraang kontrolado upang ang mga pasahero ay hindi man lamang mamalayan ang teknikal na himala na nangyayari sa ilalim ng kanilang mga paa. Upang makamit ito, ang mga inhinyero ay nagdisenyo ng 3 independenteng ngunit perpektong nakasynchronize na mga sistema. Ang bawat isa ay may partikular na misyon at magkasama silang bumubuo ng isang hindi matatalong alyansa laban sa inersya. Sa isang panig ay ang mga spoiler o mga preno sa hangin, ang mga ibabaw na umaangat sa ibabaw ng mga pakpak na tila gustong magpatay-patayan ng eroplano. Sa kabilang banda, ang mga tagabaliktad ng tulak na nagpapalit sa mga makina tungo sa mga higante na nagtutulak pabalik. At sa huli, ang puso ng sistema, ang mga preno sa disko na nakalagay sa mga gulong ng pangunahing tren na kayang suportahan ang mga temperatura na tutunaw sa konbensyonal na bakal. Wala sa kanila ang kayang gawin ang trabaho ng mag-isa, ngunit magkasama nilang nakakamit ang imposible. Ang lumipat mula sa paglipad, patungo sa pahinga sa espasyo ng isang landas na may ilang kilometro lamang. Ang mga unang kumikilos,
Sinisira ng mga spoiler ang pag-angat. Ang unang paggalaw ng koreographyang ito ay nangyayari sa pakpak, at marahil ito ang pinaka hindi madaling maunawaan para sa sinumang hindi nakakaalam ng pisika ng paglipad. Sa eksaktong sandali na ang mga gulong ay tumama sa landas, ang ilang mga ibabaw na metal na matatagpuan sa itaas na bahagi ng mga pakpak ay biglang umaangat. Sila ang mga spoiler na tinatawag ding mga preno sa hangin. Para sa hindi sanay na mata, mukhang simple silang mga plancha na nag-aalok ng resistensya sa hangin, na tila nais ng eroplano na magpreno gamit ang hangin. Ngunit hindi yon ang kanilang pangunahing tungkulin, lalo na ang pinakamahalaga. Ang tunay na trabaho ng mga spoiler ay sirain ang pag-angat. Sa buong paglipad, ang mga pakpak ay bumubuo ng isang puwersa paitaas na nagpapanatili sa eroplano sa hangin. Ang puwersang iyon ay ang pag-angat, at ito ay kahanga-hanga kapag nais mong lumipad. Ngunit ito ay isang kaaway kapag nais mong lumapag. Kung ang pakpak ay patuloy na bumubuo ng pag-angat pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa landas, ang eroplano ay may tendensyang lumutang, tumalbog, nais na lumipad muli. Ito ay tila sinusubukan mong ipreno ang isang kotse gamit ang preno sa kamay habang may nagaangat ng mga gulong mula sa lupa gamit ang isang jack. Ang mga preno ay walang mahahawakan. Sa pag-angat, inaantala ng mga spoiler ang daloy ng hangin sa ibabaw ng pakpak. Sinisira ang pagsipsip na bumubuo sa pag-angat. Ang pakpak, bigla, ay humihinto sa pagiging isang pakpak at nagiging isang patag at patay na ibabaw. Ang buong bigat ng eroplano, ang 200 toneladang iyon, ay agad na inililipat sa mga gulong. Ito ay tilang eroplano ay dumidikit sa aspalto dahil sa sariling bigat nito. Handa na para sa mga preno na gawin ang kanilang trabaho. Kung wala ang mga spoiler, gaano man kalakas ang mga preno, ang eroplano ay madudulas sa landas nang walang kakayahang huminto. Sila ang unang link ng kadena, ang naghahanda ng lupa para sa lahat ng iba pa. Ang mga higante na nagtutulak pabalik, mga tagabaliktad ng tulak. Halos 1 segundo matapos gawin ng mga spoiler ang kanilang trabaho, ang pasahero ay nakakarinig ng isang kakaibang ungal. Mas malalim at mas mababa kaysa sa mga makina sa paglipad. Ito ang tunog ng mga tagabaliktad ng tulak na kumikilos. Kung titingnan mo sa bintana sa sandaling iyon, maaari kang makakita ng ilang mga istrukturang metal na bumubukas sa likurang bahagi ng mga gondola ng makina, na tila ang makina ay bumubuka sa 2 bahagi. Ang prinsipyo ay simple sa konsepto, ngunit komplikado sa pagsasagawa. Ang mga makina ng isang modernong eroplano, ang mga turbofan na may mataas na bypass, ay gumagana sa pamamagitan ng pagsipsip ng napakalaking halaga ng hangin sa harap at pagbuga nito sa likod ng may mataas na bilis. Ang buga ng hangin na iyon paitaas ay ang bumubuo sa tulak na nagpapatakbo sa eroplano pasulong. Ang mga tagabaliktad, sa pamamagitan ng ilang mga pintuan na bumubuka, ay inililihis ang buga ng hangin na iyon pasulong at sa mga gilid. Sa halip na itulak ang eroplano pasulong, ang hangin na iyon ay nagtutulak dito pabalik. Ito ay tila ang makina ay humarap sa likod, ngunit hindi umaalis sa kinalalagyan nito. Mahalagang maunawaan na sa mga modernong makina ay hindi binabaliktad ang lahat ng hangin. Ang mainit na nucleus, ang gitnang bahagi ng makina kung saan sinusunog ang gasolina, ay patuloy na nagbubuga ng mga gas pabalik. Ang binabaliktad ay ang hangin mula sa fan, ang higante at maingay na propeller na nakikita mo sa harap na bahagi ng makina at siyang nagpapagalaw sa malaking bahagi ng hangin. Ang disenyong ito ay umiiwas sa mga mainit na gas at mga posibleng labi ng pagkasunog na muling ituro patungo sa katawan ng eroplano o patungo sa landas, na maaring magdulot ng pinsala o mapanganib na muling pagpasok.
Ang pagiging epektibo ng mga tagabaliktad ay brutal. Depende sa eroplano at sa uri ng makina, maari silang magbigay ng hanggang 50% ng kabuuang puwersa ng panahon ng pagtakbo sa paglapag. At ginagawa nila ito nang hindi nagagasgas ang anumang bahagi sa pamamagitan ng pagkiskis, gamit lamang ang puwersa ng hangin. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang mahalagang mapagkukunan, lalo na sa mga maikli o basang landas, kung saan ang mga konbensyonal na preno ay maaring hindi sapat. Ang ungal na naririnig mo ay hindi ang reklamo ng makina. Ito ang higanteng nagtutulak pabalik ng buong bangis upang tulungan kang huminto. Ang puso ng sistema, ang mga preno sa disko na gawa sa karbon. Ngunit kung ang mga spoiler ay naghahanda ng lupa at ang mga tagabaliktad ay nagtutulak pabalik, ang mga preno ang siyang gumagawa ng madumi at mahirap na trabaho. At dito ang teknolohiya ay gumawa ng isang napakalaking pagtalon kumpara sa nakikita natin sa mga kotse. Ang mga preno ng isang komersyal na eroplano ay hindi gawa sa bakal. Sila ay gawa sa karbon, isang materyal na mula sa seramiko na may mga katangian na halos makahimala para sa gamit na ito. Ang isang typical na preno ng eroplano ay isang pangkat ng maraming diskong nakasalansan, tulad ng isang sandwich na maraming palapag. Ang kalahati ng mga diskong iyon, ang mga rotor, ay umiikot kasama ang gulong. Ang kabilang kalahati, ang mga stator, ay nananatiling nakapirme sa ehe. Kapag tinapakan ng piloto ang pedal ng preno, ang isang sistemang hydrauliko na may mataas na presyon ay nagtutulak sa lahat ng mga diskong ito laban sa isa't isa, na pinipiga ang mga ito ng may napakalakas na puwersa. Ang nagreresultang pagkiskis ay ang nagpapalit sa kinetikong enerhiya ng eroplano tunggo sa init. At talagang nagiging init ito. Sa panahon ng isang normal na paglapag, ang mga diskong karbon ay maaaring umabot sa mga temperatura na 500 hanggang 800 degree sentigrado. Sa mga paglapag na pang-emergency o may mabigat na timbang, maaari silang lumampas sa 1,000 degree. Upang bigyan ka ng idea, ang konbensyonal na bakal sa temperaturang iyon ay nadedeporma, nawawala ang mga katangian at humihinto na lamang sa pagpreno. Ang karbon, sa kabilang banda, ay nagiging mas mahusay habang umiinit sa loob ng ilang mga limitasyon. Iyon ang dahilan kung bakit, kung nakakita ka na ng eroplanong lumalapag at tumingin sa mga gulong, posibleng nakita mo ang mga diskong nagbabaga, nagniningning na tila lava. Ang imaheng iyon, na maaring magmukhang isang mechanical na pagkabigo, ay sa katunayan ay ang katibayan na ang mga preno ay ginagawa ang kanilang trabaho, sumisipsip, at nagwawala ng enerhiyang iyon na napakalaki. Ngunit ang init ay siya ring pinakamalaking kaaway. Kung ang mga preno ay sobrang uminit, maaari nilang mapinsala ang mga bearing ng gulong, ang mga gulong, at maging ang mismong landing gear. Dahil dito, ang mga eroplano ay may mga sensor ng temperatura sa mga preno at ang mga piloto ay nakakatanggap ng impormasyon tungkol sa thermal status pagkatapos ng bawat paglapag. Sa ilang mga kaso, kung ang temperatura ay masyadong mataas, dapat silang maghintay bago muling lumipag o kaya ay humiling ng tulong sa lupa upang palamigin ang mga preno gamit ang hangin na may presyon. Bukod dito, ang buong sistemang ito ay kontrolado ng isang sistemang anti-lock, katulad ng ABS ng mga kotse, ngunit mas sopistikado. Kapag ang isang eroplano ay lumalapag at gumagamit ng mga preno, ang mga gulong ay maaring may tendensyang mag-lock, lalo na sa mga basang landas. Kung ang isang gulong ay nag-lock, ang gulong ay humihinto sa pag-ikot at nagsisimulang dumulas sa aspalto.
Sa loob ng isang bahagi ng segundo, ang pagkiskis ay maaring sumunog sa goma at magpasabog sa gulong, na nag-iiwan sa eroplano ng isang malubhang problema. Ang sistemang anti-lock ay nakakatuklas kung kailan ang isang gulong ay malapit ng mag-lock at naglalabas ng presyon ng pagpreno sa partikular na gulong na iyon 100 beses bawat segundo, na pinapayagan itong patuloy na umikot at mapanatili ang kontrol. Ito ay isang mikroskopikong sayaw ng presyon at pagpapakawala na nangyayari ng hindi napapansin ng piloto o ng mga pasahero. Ngunit ito ay mahalaga para sa kaligtasan. Sa dulo ng paglapag, kapag ang eroplano ay dahan-dahan ng gumugulong patungo sa terminal, ang mga preno ay nagbabaga, ang mga tagabaliktad ay sumara na, at ang mga spoiler ay bumalik na sa kanilang lugar. Ang enerhiya ng 200 tonelada na inihagis sa 250 kilometro bawat oras ay napaamo na, naging init at nawala sa hangin. At ang lahat ay nangyari sa loob ng mas mababa sa 1 minuto, na may katumpakan at pagiging maaasahan na ang inhinyeriyang aeronautika lamang ang makapag-aalok. Ngunit ito ay unang bahagi pa lamang ng kwento. Ang sistema ng pagpreno ay may mas marami pang lihim, mas maraming antas ng kaligtasan, at mas maraming teknolohiya na naghihintay na maipakita. Tingnan natin sila. Ang utak na nag-uugnay, ang computer ng otomatikong pagpreno. Hanggang ngayon ay nakita na natin ang 3 malalaking aktoy ng choreographyang ito. Ang mga spoiler na pumapatay sa pag-angat, ang mga tagabaliktad na nagtutulak pabalik, at ang mga preno ng karbon na sumisipsip ng impyernong init. Ngunit, kung ang bawat isa ay kikilos ng mag-isa, nang walang direktor ng orkestra, ang resulta ay magiging gulo. Sa kabutihang palad, ang mga modernong eroplano ay may utak na nag-uugnay sa buong proseso ng may milimetrong katumpakan. Ang sistema ng automatikong pagpreno o autobrake. Bago lumapag, sa mga huling minuto ng paglapit, ang mga piloto ay pumipili sa isang maliit na pihitan sa sabungan ng antas ng pagbagal na nais nila para sa paglapag. Ang mga pagpipilian ay karaniwang 3: mababa, katamtaman, at mataas. Bagaman ang ilang mga eroplano ay may mode na maximum para sa mga emergency o napakaikling landas. Ang pagpiling ito ay hindi arbitraryo. Nakadepende ito sa haba ng landas, ang mga kondisyon ng panahon, at ang bigat ng eroplano. Kung ang landas ay mahaba at tuyo, ang piloto ay maaring pumili ng mababang pagbagal para sa isang mas maayos at komportableng paglapag. Kung ang landas ay maikli o basa, pipili siya ng mataas na pagbagal upang huminto sa lalong madaling panahon. Kapag ang mga gulong ay tumama na sa landas, at ang mga sensor ay nagkumpirma na ang eroplano ay matatag na sa lupa, ang autobrake ay kumikilos. Ang computer ay patuloy na sinusubaybayan ang bilis ng eroplano at ginagamit ang kinakailangang presyon ng pagpreno upang mapanatili ang napiling rate ng pagbagal, anuman ang bigat o ang mga kondisyon ng landas. Kung ang mga preno ay malamig at tumutugon ng maayos, ang presyon ay magiging katamtaman. Kung ang mga preno ay uminit at mawalan ng bisa, ang computer ay nagdaragdag ng presyon upang bumawi. Kung ang mga tagabaliktad ng tulak ay gumagana ng buong lakas, ang sistema ay bahagyang binabawasan ng presyon ng pagpreno upang maiwasan ang labis na pagbagal na maaring makaabala sa mga pasahero o maglagay sa eroplano sa mga hindi kinakailangang tensyon. Ang autobrake ay isinama rin sa mga spoiler. Kung sa anumang dahilan ang mga spoiler ay hindi bumuka ng lubusan, natutuklasan ito ng computer at inaayos ang presyon ng pagpreno
upang bumawi sa kawalan ng bigat sa mga gulong. Ito ay isang sistemang paulit-ulit at napakatalino na idinisenyo upang, kahit na sa pinakamalalang kondisyon, ang pagbagal ay maging pare-pareho, mahuhulaan at ligtas. Ang piloto ay maaaring, sa anumang oras, pawalang bisa ang otomatikong sistema sa pamamagitan ng pagtapak sa mga pedal ng preno ng manu-mano. Ngunit sa karamihan ng mga paglapag, ang auto-brake ay gumagawa ng trabaho ng mag-isa na nagpapalaya sa mga tripulante upang makapag-concentrate sila sa iba pang mahahalagang gawain, tulad ng pagpapanatili sa eroplano sa gitna ng landas o paghahanda para sa isang posibleng paglikas. Ang hindi nakikitang limitasyon. Bakit hindi sumasabog ang mga gulong? Habang ang mga preno ng carbon ay nagtatrabaho sa mga temperatura ng impyerno, may isa pang bahagi na sumasailalim sa isang stress na kaparehong bangis. Ang mga gulong. 4, 6, 8, o kahit 16 na gulong, depende sa eroplano, na sa sandali ng paglapag ay lumilipat mula sa pagiging malayang umiikot sa hangin patungo sa pagsuporta, sa loob ng isang bahagi ng segundo, sa bigat ng 10 tonelada, at isang bilis ng pag-ikot na lumilipat mula sa 0 patungo sa higit sa 1,000 revolusyon bawat minuto sa isang sandali. Ang tanong ay sa pilitan, paano posibleng hindi sila sumabog tulad ng popcorn? Ang unang sagot ay nasa gas na nagpapalobo sa kanila. Ang mga gulong ng eroplano ay hindi pinupuno ng nakakompress na hangin tulad ng sa isang kotse, kundi ng purong nitroheno. Ang normal na hangin ay naglalaman ng oksiheno, at ang oksiheno sa mataas na temperatura at presyon ay lubos na reaktibo. Sa isang gulong na maaaring umabot sa mga temperatura na malapit sa 100 degree sentigrado dahil lamang sa pagkiskis sa landas at tumatanggap din ng init mula sa mga nagbabagang preno, ang oksiheno ay maaaring magdulot ng panloob na pagkasunog o isang mabilis na pagkasira ng goma. Ang nitroheno, bilang isang gas na inert, ay nag-aalis ng panganib na iyon. Bukod dito, ang nitroheno ay mas matatag sa mga pagbabago ng temperatura, na nangangahulugang ang presyon sa loob ng gulong ay hindi gaanong nagbabago kaysa sa hangin, isang bagay na krusyal para mapanatili ang pagganap sa mga matitinding kondisyon. Ang ikalawang lihim ay nasa konstruksyon nito. Ang isang gulong ng eroplano ay hindi isang simpleng piraso ng goma. Ito ay isang istruktura ng ininyeriya na may mga layer ng bakal, nylon at Kevlar na idinisenyo upang suportahan ang mga karga na magpapasabog sa anumang gulong ng kotse. Sila ay sertipikadong makatagal sa mga bilis na hanggang 400 kilometro bawat oras bago pumutok, at kayang suportahan ang mga karga na hanggang 38 tonelada bawat gulong sa mga pinakamalalaking eroplano. Ang kanilang banda de rodadura ay nakakagulat na nipis, halos ilang milimetro lamang, dahil hindi nila kailangang tumagal ng libu-libong kilometro tulad ng sa isang kotse. Kailangan nilang kumapit sa landas ng buong lakas sa loob ng ilang segundo, paulit-ulit, at pagkatapos ay palitan. Ang isang komersyal na eroplano ay maaaring gumamit ng ilang set ng gulong bawat taon, at ang bawat isa sa kanila ay idinisenyo upang isakripisyo sa kanyang misyon, ang mag-alok ng maximum na kapit sa kritikal na sandali, kahit na nangangahulugan yon ng mabilis na pagkapunit. Kapag nakita mo ang maliit na puting usok na minsan ay lumalabas sa mga gulong sa pagtama sa landas, hindi yon isang pagputok. Yon ay ang banda de rodadura na ginagawa ang kanyang trabaho,
nagiiwan ng kaunti sa kanyang sarili sa aspalto upang ikaw ay makarating ng ligtas sa terminal. Ang landas ay nagpapapreno rin, ang salik ng ibabaw. Hanggang ngayon, ay napag-usapan na natin ang ginagawa ng eroplano upang huminto. Ngunit mayroong isang panlabas na salik na kaparehong mahalaga, ang mismong landas. Ang aspalto o ang semento kung saan gumugulong ang eroplano ay hindi isang makinis at tuloy-tuloy na ibabaw. Kung titingnan mo ng mabuti ang isang landas ng paglapag, makikita mo na ito ay may libu-libong maliliit na hiwa o ukit, tulad ng isang higanting plaka ng vinyl. Ang ukit na ito ay hindi palamuti. Ang tungkulin nito ay magligtas ng mga buhay. Kapag umuulan, ang tubig ay naiipon sa ibabaw ng landas. Kung ang ibabaw ay makinis, ang mga gulong sa pag-ikot sa mataas na bilis ay maaaring literal na lumutang sa isang manipis na layer ng tubig. Nawawala ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa aspalto. Ito ang fenomena ng hydroplaneo o aquaplaning, ang parehong nagiging sanhi kung bakit nawawalan ng kontrol ang isang kotse sa isang basang kalye. Ang mga ukit ay nagsisilbing mga kanal ng pagpapatuyo na nagbibigay ng paraan upang makatakas ang tubig at hinahayaan ang gulong na mapanatili ang tuyong pakikipag-ugnayan sa landas. Kung wala sila, ang isang paglapag na may ulan ay magiging isang ruleta Rusya. Ngunit ang disenyo ng landas ay hindi sapat. Dapat na patuloy na sukatin ang kapasidad nito sa pagpreno. Para doon ay may mga kariton ng pagpreno, mga espesyalisadong sasakyan na dumadaan sa mga landas na sinusukat ang kepisyente ng pagkiskis sa iba't ibang punto. Ang mga datos na ito ay ipinapadala sa mga taga-kontrol ng trapiko sa himpapawid at, sa pamamagitan nila, sa mga piloto na malapit ng lumapag. Kung ang ulat ay nagpapahiwatig na ang landas ay madulas, inaayos ng mga piloto ang kanilang mga kalkulasyon, dinadagdagan ang napiling pagbagal sa autobrake at naghahanda para sa isang mas mahabang pagtakbo ng pagpreno. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tuyong landas at isang basang landas ay maaaring umabot sa daan-daang metro sa distansyang kinakailangan upang huminto. At ang pagkakaibang yon, kung mali ang pagkalkula, ay maaaring siyang maghiwalay sa isang ligtas na paglapag mula sa isang paglabas sa landas. Ang katapusan ng karera, ang usok, ang amoy, at ang kaligtasan. Para sa pasahero, ang paglapag ay isang matinding sensasyonal na karanasan. Ang ingay ng mga tagabaliktad, ang malalim na ungal na iyon na tila ang makina ay maghihiwalay. Ang pagyanig ng katawan ng eroplano kapag ang mga spoiler ay umaangat at ang mga preno ay kumakagat sa mga disko. At minsan, isang katangitanging amoy, bahagyang matapang, na tila sunog na pumapasok sa mga siyuwang ng bentilasyon. Ang ilang mga biyahero ay natatakot, iniisip na may nasusunog. Ang katotohanan ay mas karaniwan at nakakapanatag. Ang amoy na iyon ay, sa madaling salita, ang sa mga preno na nagtatrabaho. Kapag ang mga diskong karbon ay umabot sa mga temperatura na 600 o 800 degree, ang mga mikroskopikong partikula na lumalabas sa pagkiskis ay bumubuo sa hindi mapagkakamalang amoy na iyon. Ito ay ang parehong amoy, ngunit sa mas malaking antas, na maaari mong maamoy kapag ang isang kotse ay nagpreno ng napakalakas sa isang mahabang pababa. At ang usok na minsan ay nakikita mong lumalabas sa mga gulong ay hindi usok ng sunog, kundi alikabok ng karbon at singaw ng tubig. Ang biswal na patotoo na ang mga preno ay ginagawa ang kanilang trabaho. Pinabago ang enerhiya ng paggalaw tungo sa init.
Kapag ang eroplano ay nakarating na sa terminal at ang mga pasahero ay bumaba na, nagsisimula ang isa pang hindi nakikita ngunit mahalagang proseso. Ang mga mekaniko sa lupa ay lumalapit sa landing gear na may mga flashlight at infrared thermometer. Sinusukat nila ang temperatura ng bawat preno. Kung ang alinman ay wala sa mga limitasyon, minamarkahan nila ito upang lumamig bago ang susunod na paglipad o, sa mga matitinding kaso, upang palitan. Sinusuri nila ang mga gulong para sa mga hiwa, hindi pantay na pagkapunit o mga tanda ng sobrang paginit. Ang bawat detalye ay naitatala sa aklat ng pagpapanatili ng eroplano. Dahil sa abyasyon, ang kaligtasan ay hindi natatapos kapag ang eroplano ay huminto na. Nagpapatuloy ito hanggang sa ang huling pasahero ay nakababa na at ang huling mekaniko ay nakapirma na ang lahat ay maayos para sa susunod na paglipad. Ang tanong na nagkakahalaga ng 1,000,000. Gaano kahaba ang pinakamababang landas? Nakarating tayo ngayon sa tanong na itinatanong ng maraming biyahero kapag lumalapapag sa mga paliparang sikat dahil sa kanilang maiikling landas, tulad ng sa London City o sa LaGuardia sa New York. Gaano ba talaga kalaking landas ang kailangan ng isang eroplano upang huminto? Ang sagot ay hindi isang nakapirming numero. Ito ay isang komplikadong ekwasyon na kinakalikulan ng mga piloto at ng mga dispatcher ng flight bago ang bawat pag-alis at bawat paglapag. Ang kinakailangang haba ng landas ay nakadepende sa ilang mga salik. Ang una ay ang bigat ng eroplano. Habang mas mabigat, mas maraming kinetikong enerhiya ang kailangang iwaksi at mas malayo ang distansya upang magpreno. Ang ikalawa ay ang altitudo ng paliparan. Sa mas mataas na altitudo, ang hangin ay hindi gaanong siksik. Ang mga makina ay bumubuo ng mas kaunting tulak na pabalik at ang mga preno ay bahagyang mas hindi epektibo. Ang ikatlo ay ang temperatura. Ang init ay nakakaapekto sa pagganap ng mga makina at sa kapasidad ng pagpreno. At ang ikaapat at pinaka-nagbabago ay ang kondisyon ng landas. Basa, may niebe, may yelo, ang bawat kondisyon ay may iba't ibang koepisyente ng pagkiskis na nagpapahaba sa distansya ng pagpreno. Upang maging handa sa hindi mahuhulaan, ginagamit ng abyasyon ang konsepto ng basang landas bilang pamantayan ng kaligtasan. Kahit na ang araw ay maaraw, ang mga kalkulasyon ng haba ng landas ay ginagawa na tila ito ay basa na may karagdagang palugit. At para sa mga paliparang may partikular na maiikling landas, ang mga eroplano ay dapat sertipikado upang gumana doon. Kabilang dito ang mga partikular na pagsubok kung saan ipinapakita ng tagagawa na, gamit ang mga preno at mga tagabaliktad sa maximum, ang eroplano ay kayang huminto sa distansyang iyon nang may palugit ng kaligtasan. Ang resulta ay, kapag ang isang eroplano ay lumapag sa London City, bagaman ang landas ay mukhang napakaliit at ang pagpreno ay nagtutulak sa iyo laban sa sinturon, ang lahat ay kalkulado sa bawat milimetro upang ang resulta ay maging ligtas. Sa susunod na lilipad ka at maramdaman ang hatak na iyon ng mga preno, ang ungal na iyon ng mga tagabaliktad at ang bahagyang amoy ng sunog, tandaan ang lahat ng nangyayari sa ilalim ng iyong mga paa. Tandaan ang mga nagbabagang diskong karbon, ang mga gulong na nitroheno na kumakapit sa ukit na landas, ang mga kompyuter na nag-aayos ng presyon ng 100 beses bawat segundo, at ang mga piloto na handang kumuha ng kontrol kung may mabigo. Ang paghinto sa 200 tonelada na inihagis sa 250 kilometro bawat oras ay hindi isang himala. Ito ay inhinyeriya. Ito ay redundansya. Ito ay pagsasanay. At ito ay isang obsesyon sa kaligtasan na walang katumbas sa anumang iba pang paraan ng transportasyon.